As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Okay. Hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Welcome po sa tahanan natin, Coach Jarrett Live dito sa YouTube. At naka-verify na yung channel ko, Shiro. Nagulat nga ako eh. Bigla akong minessage ni YouTube na qualified daw ako for verification. Di tinanggap ko na lang. Okay, libre naman eh. Wala namang bayad eh. Oo. Anyway. Saan ba tayo? Ay, intro pa lang pala. Ayan. Tapos mga babayan, maraming po salamat sa pagsali sa ating live stream. Please don't forget to subscribe sa Coach Jarrett Live YouTube channel. Pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, at ang ating pong Facebook group, Tambayan ng mga Kutseros. Okay. May nag-comment kanina. Sabi daw ni Christian Esguerra, patayuan daw ng altar si BBM. Tayo pa sinabi, oh. Di ba? Patayuan daw ng altar si BBM. Hindi, ikaw, umpisahan mo. Patayuan mo kung gusto mo. Wag iiyak, Christian. Welcome to social media. Patayuan mo kung gusto mo. Tayo mo altar sa tapat ng bahay mo. Tirikan mo ng kandila araw-araw kung gusto mo. Mag-aalay ka ng pagkain kung gusto mo. Diba? Buhay mo yan eh. Ikaw nag-suggest, o di gawin mo. Kasi siya, obsessed siya masyado kay presidente eh, di ba? Lang ya. Kung nagsabi, di ko gumawa. Yakin eh. Ayun niya yan, na finally napansin na siya ng mga napansin na ng mga sarcasm yun, Edel Toto Balduesa. Ayun niya, napansin siya ng mga pro-admin tsaka pro-Marcos. Hindi nga lang maganda yung pagpansin sa kanya, pero napansin ka pa rin. Di ba? You got what you want. Dinudumog ba siya ngayon? Sabi ni Sara Caballero. Sana yun? Malamang dinudumog siya na sa mga podcast niya ngayon at mga FB post niya. Ewan ko, dinudumog, ewan ko lang, di ko alam. Siguro. Naman akong pake. Palibasa kasi yung poon nila may rebulto na sa Ayala. Palibasa kasi yung poon nila may meron ng rebulto dyan sa Ayala Ab eh. Oo, baka dinadasalan pa nila yon everyday, di ko alam. Bahala sa buhay nila. Anyway. Naisip niya, di siya gumawa. Pagawa siya ng sarili nun, bumaba rin sa hagdanan, di ba? Di ba kasi, total naman, pack shit na siya ngayon eh. Di ba, Christian? Ay, just go, my goodness. Going back. Hindi lang rebulto meron yung poon nila, meron pang outline yung sa sahig. May outline pa yun, nakagano. Diba doon sa naiya? Oo. Kasi hindi na kasi bayana yun, terorista yun eh. Ginawa nyo ng altar-altar na gano'n, Diyos ko. Anyway. Dinadasalan nga sa airport. Kaya tingnan nyo, ang pangit na airport natin. Kasi dahil talaga yun sa kanya eh. Patan nyo na kasi yung pangalan. Dapat Manila International Airport yun. Hindi Ninoy Aquino. Pakinamin kay Ninoy. Hindi naman lahat naniniwala sa kanya. Ginawa niyong bayani. Hindi naman siya bayani. Anyway. Going back. Game. Start na tayo guys.
Balikan natin si Robin Padilla. Balikan natin si Robin Padilla, guys. Eto na. Alam niyo, minsan, hindi ko alam kung si Robin Padilla nananadya na ikalat yung katangahan niya or talagang he really means well at talagang tanga lang siya. Minsan napapaisip ako eh. Seryoso, minsan talaga napapaisip ako. Tanga ba talaga si Robin? Si Robin o nagpapanggap lang siya na tanga siya? Hindi naman talaga siya tanga. Oo. Pero again, tulad niyan, he is the gift that keeps on giving eh. Talagang give na give siya. Basta nagbibigay siya ng gift, he keeps on giving all the time. Kasi kanina, mga kababayan, nag-press ko netong si Secretary John Vic Remulla, which by the way, siya, hindi ka rin ikaw John Vic, isa ka pa, maayos ka rin dyan hindi ka rin maayos, bakal mo na pumapalya, hindi ka pa rin maayos hanggang ngayon. Anyway, ito kasi sabi ni John Vic kanina, tungkol to dun sa Robin Padilla Law. Yung Robin Padilla Law, guys, pakinggan natin. Congress ay i-repeal na ang Robin Padilla Law at gawin ulit non-bailable ang loose firearms. Hindi na dapat makapagpiyansa pa ang mga mahuhuling nag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Ito ang panawagan ngayon ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa Kongreso. Partikular na tinukoy ng kalihim ang Republic Act 8294 o ang tinatawag na Robin Padilla Law kung saan bailable o maaaring makapagpiyansa ang sinumang mahuhulihan ng loose firearms. Nais ni Secretary John Vic Remulla na amyendahan ang nasabing batas at magkaroon ng mas komprehensibong panuntunan sa gun ownership sa bansa. Sinabi pa ng kalihim, halos 98% ng gun crime sa bansa ay kinasasangkutan ng mga loose firearms. Kaya naman, napapanahon na aniya para sa mas mahigpit na batas ukol dito. Well, I have said it already. Number one, all gun owners, whether armed, whether uniformed or private, should have a punitive damage or should have penalties kung may ibang gumamit ng baril nila at nakapatay. Dapat yan. It is not as simple as a car na nakabangga. Ito ay buhay na nakasalalay. So, dapat may accessory penalties yan kung may ibang gumamit ng baril nila. Dapat, number two, we are looking at only one incident, but 98% of the incidents are loose firearms. 98%. Ang hinihingi ko sa Congress ay i-repeal na ang Robin Padilla Law at gawin ulit non-bailable ang loose firearms. Bagamat hindi si Senator Robin Padilla ang may akda ng batas, isinunod ito sa kanyang pangalan dahil isa siya sa nakinabang noon sa pagpapababa ng sistensya sa mga nagmamay-ari ng hindi rehistradong baril. Malinaw yung sinabi ni Ateng hindi si Robin Padilla ang sumulat ng batas, pero sa kanya pinangalanan kasi nakinabang siya doon sa batas na yon. Okay. Alam niyo ba ang tanga ni Robin? Sabihin ko sa inyo kung bakit. Sabi niya, minsan talaga hindi ako ang hirap paniwalaan ng mga statement ni Robin eh. Sabi niya, meron po talagang Robin Padilla Law na nagpawalang saysay sa batas militar o martial law na kung tawagin ay PD 1866. Robin Padilla, read the room. Matuto kang basahin ng kwarto. This is not a proud moment. Ito yung post niya kanina. Sabi, maraming salamat po sa aking itinuturing na kaibigan, SILG John Vic Remulla, sa pag-confirm sa mga hindi nakakaalam
na meron po talaga na Robin Padilla Law na nagpawalang saysay sa batas militar o martial law na kung tawagin ay PD 1866. Minsan hindi ko talaga alam kung paano tumatakbo ang isip ni Senator Robin Padilla. Una-una, may maganda bang sinabi si Secretary John B. Cremulya tungkol sa Robin Padilla Law? Wala. In fact, sinasabi pa nga niya na dahil sa Robin Padilla Law, tumaas ang insidente ng krimen. Lalong-lalo na sa mga krimen na involved ang loose firearms. Number 1. Hindi nakakatuwa yun. Hindi nakakatuwa yun, guys. So, bakit ko i-associate ang sarili ko sa isang batas na sinabi ng isa pang government official na palpak? Hindi ako matutuwa dun. Kasi pangalan ko yun eh. Tapos, ang sabi ng isang government official, palpak yung batas na yan eh, na pinangalan kay Robin Padilla. Dumadami ang krimen dahil dyan sa batas na yan. Salamat po, Secretary John B. Cremulya. Kinumpirma mo na may Robin Padilla Law. Tanga mo talaga, Robin. Woo! Parang siguro sa isip niya ang deduction niya is, wow, see, napatunayan na meron talagang batas na nakapangalan sa akin. Tama ako nung sinabi ko na merong batas na isinulat ko nung kahit nakakulong pa ako. Yun eh. Johnny Lancaster, siya ang sumulat nitong batas na to. Ito, maniniwala ako pag si Robin Padilla ang sumulat nito. RA 8080. Si Robin Padilla ang author niyan. RA 8080. Co-author niya si Sara Duterte. Co-author and signatory niyan si Sara Duterte. RA 8080. No joke. No joke, guys. Ang sumulat ng batas ng kabobohan ay si Robin Padilla, otherwise known as the Robin Padilla 2.0 Law, RA 8080. Co-author niyan si Sara Duterte. Pareho silang hindi senador nung sinulat yan. Diyos ko. Going back. Ay, anyway. Illegal possession of no brain. Ay, nako. Anyway. Tuloy natin to. Ang nakakatawa pa dito, so yung una, mga kababayan, parang para sa kanya, it's a proud moment na binanggit yung pangalan niya, associated it with the Robin Padilla Law. Kaso hindi niya naisip na ang sinabi ni Secretary John B. Cremulya isang pangit na bagay. Hindi siya maganda. So yun yung una. Pangalawa, mga kababayan, ito medyo nahirapan akong iintindihin. Minsan feeling ko ako nabobobo dahil kay Robin Padilla. Na nagpawalang saysay sa batas militar o martial law na kung tawagin ay PD 1866.
So, ibig sabihin, dahil nasulat yung Robin Padilla Law, doon lang epektibong nawala ang martial law. Kasi doon lang napawalang saysay o doon lang napawalang bisa ang batas militar. Weird, no? Dahil daw sa Robin Padilla Law, napawalang saysay daw ang batas militar o ang martial law. Kung tawagin ay PD 1866. Time traveler si Binoy eh. Alam mo, kakajuts mo yan. Totoo lang, Robin, kakajuts mo yan. Tigilan mo na kasi. Oo. Diyos ko. Kailan ba nawala ang martial law? Sino ba nag-declare na lifted na ang martial law? Nawala ang martial law, mga babayan, or hindi naman nawala, lifted, kasi nandiyan pa rin ang martial law sa constitution natin. Lifted ang martial law noong 1981. At saka 1081 yun. Ayan o, Malacanang Palace, President of the Philippines. Proclamation number 2045. Oh. Yan, tinanggalan ng ito yung martial law. Yan, di ba? Tuloy natin, wait, sa pinakailalim. Now, I, therefore, Ferdinand E. Marcos, President, Prime Minister of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution, do hereby revoke Proclamation number 1081, proclaiming a state of martial law in the Philippines, and Proclamation number 1104, and proclaim the termination of the state of martial law throughout the Philippines. Ayan, 1981 to, guys. January 17, 1981. So, ngayon, ang bagong claim ni Robin Padilla, napawalang saysay daw ang martial law dahil sa Robin Padilla Law. Nakakainis naman, Robin. Nakakainis naman, Robin Padilla. Ang galing-galing naman ni Robin Padilla. Sa sobrang galing niya, kahit hindi siya presidente ng Pilipinas, nakapag-lift siya ng martial law. Sa sobrang galing niya, mga kababayan, kahit matagal nang walang lifted ang martial law, matagal nang lifted ang martial law, napatigil pa rin niya ang martial law. Double dead, bocha. Ganun. Bobo talaga, guys. Bobo talaga. But, ewan ko ba kung bakit ganito to si Robin Padilla, guys. Ibang level. Tapos sasabihin ng asawa niya, matalino siya. O sige, fine, gets ko yun. Kasi asawa siya, kailangan niya ipagtanggol yung asawa. Walang problema. Walang problema dun. Sige lang, go. Tapos, mga babayan, PD 1866. If I'm not mistaken, itong PD 1866 ay tungkol sa illegal possession of firearms. Wala kang koneksyon niya sa martial law. Although si Apola kayang nagutos niyan, kasi PD, Presidential Decree, inilabas yan noong panahon ng martial law. Pero hindi yun ang martial law. Ang martial law was declared in 1972, if I'm not mistaken. 1972. Tapos it was lifted in 1981. Magkaiba yun. Magkaiba yun. Sobrang magkaiba yun.
Ano daw yung PD, sabi ni Jay Guevara? Isipin niya, huge nga, hindi niya alam eh. Sorry. Kasi kanina ko lang napanood yung, yung video ng huge. Hug? Hug? Ano to, pre? Diyos ko. Ano yung huge? Big lang kasi alam ko eh. Sorry ha, di ako magaling sa English. Diyos ko, my goodness. Ito mga kalidad ng mga DDS talaga. Kaya alam nyo kaya alam nyo uto-uto mga DDS sa mga kalidad ni Jay Guevara. Kung gano'n ang kalidad ng mga DDS, wala. Uto-uto talaga. Diyos ko. Hugi. Diyos ko. Anyway, going back. So, yun, illegal possession of firearms. Kasi ayusin mo kasi, Robin Padilla. Ang napawalang saysay ay hindi martial law, kung hindi yung illegal possession of firearms. Oo. Hindi rin napawalang saysay. Naamyendahan ang PD 1866 tungkol sa illegal possession of firearms. Hindi martial law. Ang layo, di ba? Pero yun nga kaya nga itong si Robin Padilla is a dangerous person. And kaya din lagi natin nako-content si Robin Padilla kasi una, may impluwensya siya. Number one. May kapangyarihan siya dun eh. Una, may makapangyarihan siya kasi senador siya, artista siya. So, he has the best of both worlds. Sikat at may impluwensya. Oh, so yun number one. Number two, sikat siya, may impluwensya, pero RA 8080. Ulitin ko. Sikat siya, makapangyarihan, may impluwensya, pero bobo. Yun yung pangalawang delikado sa kanya. Pangatlo, sikat siya, delikado siya dahil sikat, makapangyarihan, may impluwensya. Pangalawa, delikado siya dahil bobo siya. Pangatlo, hindi niya alam na bobo siya. Kaya siya delikado. Buti sana kung alam mong bobo ka eh. Kung alam mong bobo ka, may magagawa ka eh. Mag-aaral ka. Aalamin mo yung hindi mo kaalaman. Di ba? Ganun dapat eh. Sa sobrang bobo ni Robin, hindi niya alam na bobo siya. At nagyayabang pa siya sa kabobohan niya. Ayun, parang Dunning-Kruger. Ay, gusto ko itong pang-apat. Sabi niya, may pang-apat daw, sabi ni Real Mr. Q. May pang-apat, coach. Nakatali pa liig niya sa Duterte. Ay, ang pang-apat na delikado siya. Una, sikat siya, may impluwensya, makapangyarihan. Pangalawa, ano yung pangalawa? Bobo siya. Sikat siya, makapangyarihan, may impluwensya. Yun ang unang delikado sa kanya. Pangalawang delikado sa kanya, bobo siya. Pangatlong delikado sa kanya, hindi niya alam na bobo siya. Pang-apat, Duterte ang nagpapatakbo sa kanya. Yan ang pinakadelikado sa lahat. Yan ang pinakadelikado sa lahat. Lalo na dito sa statement na to, mga babayan. Ito. Malinaw sa pahayag ng kaibigang SILG Remulla ang pagbuhay sa mga presidential decree ng aking idol. Ewan ko sa iyo, huwag mong gamitin si Apo Lakay para makakuha ng pabor sa amin. Mainam na ibalik na rin ang Presidential Decree 603 kasabay ng mga probisyon ng Revised Penal Code. Sa ilalim ng sistemang ito, mga batang lumabag sa batas, ibabalik niya yung kwentuhan tungkol sa pagpapababa ng criminal liability to 9 years old. Alam niyo mga babayan,
I do not dispute the genius of Ferdinand Marcos Sr. Hindi ko kinokontra ang henyo ni Ferdinand Marcos Sr. kasi napakahusay naman talaga niyang abogado. Mga kababayan, saan ka nakakita? Kinasuhan ka ng murder. Na-convict ka na. Na-convict. As in, dumaan ka na sa litis, nakulong ka na. Nakakulong ka na. Tapos, nung nakulong ka na, umapela ka. Hindi mo nagustuhan yung trabaho ng abogado mo kasi nakakulong ka eh. O di, umapela ka. Umapela ka, pero hindi ka na nagkaroon ng counsel. Hindi ka na kumuha ng abogado. Inabogado mo sarili mo. Inabogado mo sarili mo. Naipanalo mo yung apela. Nanalo ka sa appeal. Mag-isa ka. Partida, hindi pa siya abogado nun, guys. Law student pa lang siya nun. Ang lupit. So ako, Lodi talaga. Luhod ka talaga doon, guys. Luhod ka talaga. Kahit sino. I would even wager na yung tao na iniisip natin na pinakamahusay na abogado, kapag siya nakulong, I doubt na ipagtatanggol niya ang sarili niya. I doubt. Wala akong matinong tao ang gagawa nun. Walang matinong tao na gagawa nun. Walang matinong abogado ang gagawa nun. Kapag ikaw nakulong, gumawa ka ng krimen, abogado ako, nakagawa ako ng krimen, kukuha ako ng ibang abogado para ipagtanggol ako. Kasi, bakit? Kapag ako kasi nagdepensa sa sarili ko, pag natalo ako, I cannot claim mistrial. At least, kapag natalo ako, pwede ko pa ako i-claim na mistrial, meron pa akong remedyo. Anyway, going back. Pero dito sa Child and Youth Welfare Code, medyo disagree ako dito kay Apo Lakay. And I'll explain. Tama ho yung basis ng batas. Tama na ni-recognize ni Apo Lakay na mayroong mga youthful offenders. Sana yan? Sana yan? Anyway, nawala yung nawala yung reference ko. Anyway, nakasulat kasi doon, mga kababayan, na nung panahon ni Apo Lakay, pag young offender ka, pag youthful offender ka, at 9 years old pababa, wala kang criminal liability. Criminal liability will begin at 9 years old and one day pataas hanggang 15 years old. Hanggang 18 years old actually. Actually, hanggang 15 years old. So, tama ako yun. Agree ako dun. Kaso, mga kababayan, na naging problema, eventually, habang tumatagal, and I think, ano lang yan nagkataon lang na iba na yung mundo. Di ba, syempre, tumatagal ang panahon, nag-iiba ang mundo. Hindi na applicable yung ganong sistema. Hindi na siya applicable. So, it has to be updated. And yung 9 years old ngayon, mga kababayan, is too low. Masyado na mababa yan. Pero mga kababayan, isa pa hong maganda na ginawa ni Apo Lakay noon. Hindi lang siya nag-implement ng ganitong presidential decree. Hindi lang ho. Meron pa ho siyang remedyo na isa pa. Noong panahon ni Apo Lakay, buhay pa ang Boys Town. Kung hindi niyo ho alam ang Boys Town, lalo na sa mga medyo bata-bata pang laging pinapanakot sa akin yan nung bata ako. Pasaway daw kasi ako nung bata ako. Meron pang Boys Town. Ang sabi,
ang Boys Town ay kulungan. Ito yung pinakasimpleng explanation sa akin nung bata ako. Pag ikaw naging makulit, ipapa-Boys Town kita. Hindi ko naman alam kung ano yung Boys Town. So, tinanong ko, ano po yung Boys Town? Yung Boys Town, kulungan yan. Kulungan ng mga bata yan. Eh, dito, takot na ako. Takot na ako. Kulungan ng mga bata yan. Papakulong kita sa Boys Town. Ah, yun. Wala na. Alam ko na. Hindi pwede. Hindi ko pwede magkulit. Yun ang nawala ngayon. Ang tinawag nila ngayon, bahay pag-asa. Mga kababayan, so, now, bakit delikado to? Itong sinabi ni Robin Padilla na to. Yan. Bakit delikado to? Kay Robin Padilla rin to eh. Ayan, oh. Bakit delikado ho to? Unang-una, delikado yan kasi para sa kanya, ang solusyon ay ibaba ang criminal liability. No, that's not the solution. Kasi, kapag ibinaba mo yan, ang gagawin lang ng mga sindikato, ang gagawin lang ng mga kriminal, kukuha na mas bata sa 9 years old, kuha na 8 years old. Di ba? Kukuha ko ng 8 years old para mag-deal ng droga ko. Kukuha ko 8 years old para gumawa ng krimen para sa akin. Yun lang ang gagamitin yun lang ang gagawin ng mga kriminal. Ganun kasimple. Di ba? So, hindi ho pagpapababa to 9 years old ang sagot sa youth violence. Kaya lang naman lumabas to kasi nangyari yung nangyari sa Ateneo. And I'm pretty sure alam niyo na yung nangyari. I don't want to go through it. Yung sa Ateneo de Zamboanga. Bata rin kasi, 14 years old. So, hindi na uubra to ngayon. Kasi, mas wais din ang kriminal. Mas wais ang kriminal. At mas mabagal humabol ang batas kesa sa pagiging wais ng mga kriminal. So, hindi ito yon. Hindi ho ito ang solusyon. Ang solusyon, magkaroon ng strict implementation ng ito, RA 9344, hindi, RA 10630. Kasi amended na. Ng Juvenile Justice Law natin. Strict implementation nito. It's really an institutional problem. Ang problema ho kasi dito, mga kababayan, hindi yung batas. Ang problema dito, yung proseso. Kapag meron kang offender, saan mo dadalhin? Ako nga, mga kababayan, gusto ko pa yung feeling ng mas gusto ko pa nga yung idea ng Boys Town ulit eh. Kulungan talaga, as in kulungan. Madama nila kung anong feeling na nakakulong. Pero ang kasama nila, puro bata. Sila. Tapos mas disiplinado, mas rigid ang sistema. Ang bantay mo, mga mga jail guard. As in, tratong kulungan. Pero puro kayo bata. Tsaka syempre, medyo mas light ng konti. Hindi mo tatratuhin na parang hardcore criminal. Parang minimum security lang. Minimum security. Ganun. Sa minimum. Naka-dorm lang sila. Pero naka-bars pa rin. Nakakulong. Pero naka-dorm lang sila. Naka-bunk beds. Tapos malaking kwarto. Ganun lang. Tapos merong very rigid na na sistema. Gigising ka sa umaga, meron kang school, matutulog ka. Yan lang gagawin mo. Gising, school, tulog. Gising, school, tulog. Yun lang gagawin mo. Wala nang iba. Pero nakakulong ka. Kasi ganun ganun dapat. Nagfo-form ka, nagkakaroon disiplina, at the same time, nafe-feel nung bata na, shucks, pinarusahan ako. Diba? Kahit 20 years siya dun, lalabas siya 30, let's say,
14 years old, nakagawa ng crime, pumasok dyan sa juvenile detention, paglabas 20 years siya, yun, let's say yun ang sentensya niya, 20 years, kasi treated as adult, 20 years, lalabas siya, 34 years old siya. O di paglabas niya, meron siyang high school graduate siya, nakapag-college siya, sa loob nga lang ng kulungan. Ganun. Diba? Yun kasi ang problema. Wala tayong maayos na programa. Bahay Pag-asa is very generic. Eh kung ganyan ang mga iniisip mo, Robin Padilla, kaysa ibaba mo yung criminal liability, ang gawin mo na lang, sumulat ka ng batas na palalakasin pa yung juvenile justice law, eh di sana mas maayos. Mas konti ang pushback mo. Tinuturuan na kita, Robin. Kahit hindi ako natutuwa sa'yo, tuturuan na kita. Para medyo matuwa-tuwa naman ng taong bayan sa'yo kahit konti. Diba? Hanapan mo ng paraan yung current na batas para may implement siya na maayos. Bumuo kayo ng totoong juvenile detention center. Lahat sila doon, puro bata. Lahat ng mga bata na in conflict with the law, nandun. From 10 hanggang 15. Diba? Or hanggang 12. 12 kasi yung pinakamababa. From 12 hanggang 15. Or hanggang 18, kung gusto hanggang 18. Pag 18 niya, ilipat niyo na sa ano? Sa prison. As in, totoong preso. Doon siya sa loob. Pero meron tatratuhin mo rin siyang preso. Merong magkakaroon siya ng GCTA, good conduct time allowance. Pag may good conduct siya sa loob, bababa ang sentensya. Ganun, as in, parang preso talaga. Mas light lang ng konti. Hindi katulad ng maximum. Minimum security, okay na yun. Take the path of least resistance. Ayaw ng mga tao ibaba hanggang 9 years old kasi masyadong harsh. 12 years old, pwede pa. Pero palakasin nyo na lang yung yung proseso. Palakasin nyo yung intervention. Maglagay kayo ng institution. Parang bilibid. Na lahat sila nandun, nakakulong. Gawin nyo per region. Merong isa sa Luzon, merong isa sa Manila, merong isa sa Visayas, merong isa sa Mindanao. Para yung mga magulang na mga nakakulong, makakabisita pa rin. Kasi nandun lang sa lugar nila. Ganun dapat eh. Squid Game style. O yung Ate Melody, ganun. Parang yung sa Squid Games, di ba naka sila doon, parang naka-barracks. Ganun. Anyway. Sana lang. Pag-isipan mo maigi, Robin. Para hindi naman masyadong stupid. Take the path of least resistance. Anyway, going back. Yan, isa pa yan. Ito, maganda to, Manat May. Dapat magulang din na magpo-provide ng allowance ng PDL. Every month, dapat ang mga magulang nito mga batang gumawa ng krimen magbibigay ng certain amount para sa pagkain ng mga anak nila. Kung 10,000 a month yan, o di 10,000 a month, bahala kayo. Kasalanan ng anak nyo yan eh. Sustentuhan yung anak nyo habang nakakulong dyan. Diba? 10,000 a month for 3 years, o di bahala ka. 10,000 a month, bahala ka. Kung magkano man yung presyo ng sustento. Tapos hindi siya bibigyan ng budget. ng gobyerno. Di ba? Ang budget niya manggagaling sa mga magulang. Pero subject for graft and corruption yun. Baka, di ba? But anyway, bahala na sila sa rules. Pero ang maganda talaga dyan, mga babayan, gumawa sila ng separate detention facility para sa mga bata. Hindi nag-work yung Bahay Pag-asa eh. It's not working. Kasi DSWD ang humahawak.
syempre, pag DSWD, masyado mabait yun. BJMP rin. Di ba? Parang military school. Alam niyo yung military school sa States? Yung mga batang pasaway, dinadala sa military school para tumino. Ganon din. Anyway. Sana ganun na lang. Let them plant their own crops and raise their own food. Pwede rin to. Maganda yan. Di ba? Ganyan. Para matuto sila magsaka. Ay, nako. No, hindi. I'm not saying na parang na kulungan talaga. Sa US nga, may juvenile detention eh. Pwede yan. Siyempre, di tayo lalabag sa mga treaty obligations natin. Siyempre. Iba yun. Anyway. Iwahig style. Parang sa iwahig.